Okay, so good morning. So, ang topic natin is about PLC basic programming. So, discuss natin before that we have different types of programming na ginagamit sa PLC. But, the simplest na ginagamit is using yung ating tinatawag na ladder diagram. At yan ang gagawin natin ngayon. Okay, so review lang natin ng konti yung ating ladder diagram. So basically, we have two lines in vertical lines. Ito is usually designated as the positive V. Then sa kabila, obviously is the 0 volt or yung negative natin, yung negative V. So sa ladder, so meron nga tayong tinatawag na rung. So yung rung natin is yung linya natin horizontally mula doon sa ating positive V hanggang 0. So naglalagay tayo ng mga contacts between these two vertical lines. So let's say sabihin natin meron tayong normally open contact. Ito yung normally open contact na nagsaserve as input natin pagdating sa PLC programming, which is equivalent to pwedeng sabihin natin ng mga sensor or switches dun sa ating actual na circuit. Then sa output, so this could be an indicator o kaya pwedeng relay, pwedeng motor. So whatever yung ating output na ginamit, so yun yung magiging output natin dito. So ito yung tinatawag natin normally open contact. Okay, so ito basically ganito yung itsura ng ating ladder diagram. So sabi nila tinawag din siyang ladder diagram kasi pag nag-form tayo ng program, parang itsurang ladder wherein parang binabasa ng ating system mula dito pababa yung ating mga programs para sa execution niya. Okay, so mag-start tayo sa ating basic program wherein yung ginawa natin sa ating electro-pneumatics. Let's say we have push button na switch, then meron tayong indicator. So ang gagawin natin is paano pailawin yung indicator using PLC program. So pag ganun, so sabi nga natin is meron tayong yung vertical line natin. Mag-start doon. Parang gumagawa din tayo dito ng isang circuit. So plus V, 0V. So hindi ba sa ating circuit, basically ang ginagawa natin is kailangan magkaroon tayo ng closed loop. So dito ganun din. So kailangan natin magkaroon tayo ng closed loop. So let's say we have an indicator lamp na pailawin natin. So kung halimbawa we have a push button switch na normally open, so alam naman natin principle ng push button. So isang press mo siya, tapos pag release mo, mag-o-open na ulit siya. So ganun yung system natin sa push button switch natin, with spring return na tinatawag. So sa pagpo-program, so ang gagawin natin dun is ito yung switch natin. Then let's say dinesignate natin siya as X1. Then sa output natin tinawag nating Y1. So yung X1, may mga PLC programs tayo na ang input natin is designated as X. Then meron tayong at yung output naman is designated as Y. Kaya kung napansin niyo, yung mga inputs natin usually is dito nakalagay. So those are X,
pwede rin mag-input natin yung K1, wherein alam naman natin yung K1 is designated for relay. Yung output natin pwede rin maging K1 kasi yung relay natin is pwede rin maging output. Okay, so dito ito na ating pinakasimpleng program para dun sa ating indicator lamp. So ang mangyayari dito, pag pinrest natin yung ating push button switch, magti-trigger to, magko-close. Pag nag-close siya, so meron ka ng close contact dito. So ito yung Y1 na lamp or indicator lamp natin. So mag-iilaw siya. Ganyan lang kasimple. Then pag ni-release natin yung ating push button switch, so mag-o-open na siya. Wala ring ilaw. Ganyan lang kasimple yan. Ang kagandahan lang dito sa PLC program, sa PLC natin, using PLC. So simple lang yung circuit natin, unlike sa relay yung ginagawa natin sa electro-pneumatics. Mas madaming wirings na gagawin natin dun sa electro-pneumatics, unlike dito sa PLC. So let's say ito yung PLC natin. Sample lang ito yung PLC natin. So meron kang terminal dito para dun sa ating positive V, at meron ka dito terminal para sa ating 0 volt or negative V. So ang gagawin mo lang, if meron kang positive source dito, set let's say 24 volts, kakabit mo lang ito dito, then let's say yung ground, yung ground ng ating power supply na 24 volts, kakabit mo lang dyan. So ibig sabihin nun is with source na, or pwede natin gamitin yung ating PLC. Then basically ang PLC natin is divided into two parts, actually three parts. Kung naalala nyo, meron tayong yung para sa input, then yung para sa output. Okay, so dito ginamit natin ay X1. So hanapin natin yung port dito for X1, then sa output naman hanapin natin yung port para sa Y1. Then pagkakabit nyan, so ang gagawin na natin dyan is kuha tayo ng supply from the 24 volts, then ilagay natin yung push button switch, kabit natin sa X1 since ito yung X1 natin. Kung napansin nyo, positive V connected din sa ating X1 na push button switch. Okay, so lagyan natin this is PB switch, then yung Y1 is yung indicator lamp. Okay, so ito yung push button switch. Internally pinrogram na natin siya. Then sa Y1 connected down naman yung ating indicator lamp. Then connected sa ground. So ganyan lang kasimple yung ating circuit kapag ginamit natin yung PLC. Pag sa electro-pneumatics, madami yan. So ano ba yung circuit natin sa electro-pneumatics naman? So review natin So yung ginawa natin noon sa electro-pneumatics, so nasa taas yung ating supply, then nasa baba naman yung ating 0 volt. So dito nilagay natin yung ating push button switch, then yung ating indicator lang. Okay, so yan na yung
natin sa electro-pneumatics. Kung ito lang, simple lang to, pero kung gumamit tayo ng relay, so magiging complex na yun. So sa ginamitan natin ng relay, halimbawa ginawa natin yung self-latching circuit. Sa self-latching, kung naalala nyo, so ito ulit yung positive V. Self-latching natin, so ito yung push button switch. Ito yung ating lamp. Sorry. So instead of lamp, dapat ilagay natin dito is yung ating ulitin natin, okay? So ang gagawin natin is yung self latching. So ito yung ating plus V, ito yung ating 0 volts. So push button switch, tapos relay K1, okay? At once na ma-trigger to, so meron tayo ditong relay switch, define natin as K1 kasi pag nag-activate yung ating K1 na energize siya, yung switch na to will make, o sinasabi natin magsa-short. So siya na magiging path ng ating current papunta doon sa ating relay, kaya tinawag natin self-latching. Then another relay switch connected naman dun sa ating indicator lamp K1. Ito yung sa ating self-latching using sa electro-pneumatics natin, yung mga relays tsaka switches. So doon kasi sa PLC meron na tayong tinatawag na internal relay, so we don't have to use another external relay para i-execute lang yung self-latching circuit natin. So using PLC, compare na natin yung dalawa para mas makita nyo kung paano magiging simple, kasi dito literally or physically these are connecting wires, okay? Connecting wires yan. Then yung relay is physically yung relay mismo natin na ginagamit. Pag sa PLC, at ipaprogram natin siya using ladder diagram. So ito yung magiging itsura nya. Let's say ito yung ating positive V, then dito naman yung ating 0 volt. So ganun pa rin. So we'll be using push button switch, but instead of yung physical na push button, sa program natin gagamitin, ito is usually yung ating normally open contact. Normally open, then gagamit tayo ng internal relay na K1, and once this K1 is energized, magkakaroon pa dito ng kailangan natin ng normally open contact din, that this will serve as yung ating self-latching dun sa ating K1. Ito ay X1 sabihin natin, okay? Then another relay, internal relay switch, and ito na ngayon yung ating indicator lamp Y1, okay? So that will end the program. Kung napansin nyo, halos parehas lang yung dalawa. Dito nga lang is program yung ginamit natin. Dito physical wires and physical relays ang ginamit natin. So pinakang common naman sa dalawa is yung push button. We have push button here. Ito naman yung symbol natin para sa ating push button dito sa program. Ito yung lamp, yung output natin, indicator lamp. Ito naman yung equivalent sa program natin para sa ating
PLC program, ladder program. But this K1 ay internal relay do sa ating PLC. Itong K1 na to is internal switch, relay switch ng ating PLC. The same is true dito sa ating K1 dito. This is also K1. Okay? Kaya pagdating sa PLC programming, maaaring ito pa rin yung ating circuit. Ito pa rin yung circuit natin, but ito pa rin yung circuit natin, but we have different program. Pwede yung nakaprogram lang sa kanya is ito. Okay, nakuha mo? Ganito lang kasimple yung circuit, pero kapag na-program mo ng ganito, ang mangyayari na dyan, pagka press mo dun sa ating push button switch, iilaw na yung ating indicator lang. Okay? Ganun lang yun. So, I hope may natutunan kayo this morning. So, good morning. Keep safe. Always wear your face shield and face mask kapag lalabas, and also observe social distancing.